Maraming driver ang matagal nang nagmamaneho nang hindi alam ang isang mahalagang sikreto. May mga simpleng paraan na makakaiwas sa malaking gastos bago pa magkaproblema. Ang maganda rito, ang ilan sa mga paraang ito ay napakadaling gawin mismo sa bahay ng libre. Pag-isipan mo ito sandali. Ang maliit na bagay na napabayaan ay magdudulot ng libu-libong piso sa pagkukumpuni habang isang napakasimpleng solusyon lang sana ang kailangan. Narito ang 13 tips sa sasakyan na bihirang gamitin pero malaking tulong sa araw-araw. Sa pagtuklas nito, makikita mong maaari palang makatipid sa mga paraang hindi mo inakala. Tip number 13, paano muling pasiglahin ang loob ng sasakyan? Kapag ang mga panloob na bahagi ng iyong sasakyan ay mukhang kupas, tuyo o bahagyang may bitak, nagmumukha itong mas luma kaysa sa totoong kalagayan ng sasakyan. Ang mga espesyalistang nag-aayos ng interior ay naniningil ng mataas para sa ganitong klase ng serbisyo. Gayunpaman, may simpleng paraan na mura at epektibo para sa iyong gamit. Ang Vaseline, isang karaniwang produkto, ay pampasigla para sa mga vinyl na ibabaw. Magpahid lang ng manipis na layer gamit ang microfiber, ikalat ng paikot at patagalin ng ilang minuto bago punasan ang sobra. Muling binabalik nito ang hydration at kulay ng vinyl habang tinatago ang mga maliliit na gasgas. Agad ang epekto nito. Mukhang muli itong malalim, pantay at halos katulad ng dating anyo. Lingid sa marami, ang pagkasira ay dulot ng pagkabilad sa liwanag at kawalan ng hydration at hindi dahil sa permanenteng pinsala. At ito ang talagang nakakatuwang bahagi. Ang teknik na ito ay magagamit din sa ibang bahagi ng sasakyan gaya ng side panel at console para sa buong pag-aayos ng interior sa murang halaga. Isa ito sa mga simpleng solusyon na maaaring magsilbing pamalit sa mamahaling serbisyo na may halos katulad na resulta. Tip number 2, natural na pampabango. Maraming regular na bumibili ng pampabango ng sasakyan na mabilis mawala ang amoy. Ang mga ito ay nagiging malaking gastos sa loob ng isang taon. Isa pa, marami rito ay may matapang na synthetic na pabango na nagdudulot ng discomfort at sakit ng ulo. Pero may mas simple, mura at epektibong paraan. Gamit ang kahoy na sipit at essential oil, makakagawa ka ng natural na pampabango. Magpatak lang ng 3 hanggang 5 sa sipit at ikabit ito sa air vent ng sasakyan. Habang umiikot ang hangin, kumakalat ang bango sa buong sasakyan. Ang isang bote ay tumatagal ng ilang buwan at kontrolado mo ang tindi nito. Ang mga essential oils tulad ng mint, eucalyptus o lemon ay nagbibigay ng kaaya-ayang amoy. Nakatutulong din itong pag-aani ng atmosfera at pakiramdam na mas malinis ang hangin. Kadalasan ang mga air freshener ay mga materyales lang na binabad sa synthetic na pabango at ibinebenta ng mahal. Itong homemade solution naman ay halos walang gastos at nagbibigay ng mas maganda at natural na resulta. Tip number 11, bawasan ang konsumo ng hindi gumagastos. Kung malakas sa gasolina ang sasakyan mo at laging nagkakarga, madalas nating iniisip na may problemang mekanikal. Kahit walang makitang sira ang mga teknisyan, nagmumungkahi pa rin sila ng paglilinis o pagpapalit ng pyesa. Ang halos walang nababanggit, isa sa mga pangunahing dahilan ng labis na konsumo ay kitang-kita, ang bigat ng kargada at ang aerodynamic resistance. Ang pag-alis ng kalat sa trunk at upuan ay malaking tulong. Ang bawat 45 kilong dagdag na bigat ay nagpapababa ng tipid sa gasolina ng 2% at mabilis itong naiipon mula sa mga naiwang gamit sa loob ng sasakyan. Bukod dito, ang mga roof bars, bike racks, o roof boxes ay nagdudulot ng aerodynamic resistance, lalo na kapag mabilis ang takbo. Minsan tataas ang konsumo ng hanggang 25% dahil sa resistansya. Sa pag-alis ng bigat at mga sanhi ng drag, agad mong mapapabuti ang performance ng sasakyan at makakatipid ka sa pagpagas ng libre. At heto ang mahalaga. Sa tamang hangin sa gulong, ang adjustment na ito ay makakatipid ng hanggang 15% sa gasolina. Ika-10 tip, ayusin ang iyong wiper. Kung ang wiper ay nag-iiwan ng guhit, maingay o tumatalon sa windshield, madaling isiping dapat na itong palitan. Karaniwang payo ng mga profesional na palitan agad ito na maaaring magdulot ng malaking gastos. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, hindi pagkasira ang problema, kundi ang dumi. Ang mga tira-tirang dumi, langis at panlinis ay nagpapakapal sa goma na nakakasira sa kapit nito.
Gayunman, simple lang ang solusyon. Basain ng alkohol ang malinis na basahan, itaas ang mga wiper at punasan ng mabuti ang buong goma. Samantalahin mo na ring gamitan ng parehong produkto ang windshield. Sa ilang minuto lang, gumana uli ang mga wiper ng swabe at malinis. Mura lang ang bote ng alkohol at magagamit ito ng maraming beses. At ito ang napakahalaga. Ang simpleng pag-aalagang ito ay nagpapahaba ng buhay ng wiper, kaya maiiwasan ang maagang pagpapalit. Ang maintenance na ito ay nakakaiwas sa problema bago pa kailanganin ang pagpapalit. Tip number 9. Ayusin ang direksyon ng washer fluid nozzle. Kung ang talsik ay lumalagpas sa windshield o hindi nakakalinis, baka akala mo ay barado o sira na ang mga ito. Dahil dito, maraming driver ang nagbabayad para sa pagpapaayos o pagpapalit ng mga piyesa na maayos pa naman. Ang hindi napapansing mga nozzle na ito ay idinisenyo para sa mano-manong gamit. Napakasimpleng solusyon. Gumamit ng karayom, aspile o manipis na gamit at dahan-dahang isundot sa butas ng nozzle. Igalaw ito para mabago ang direksyon ng talsik pataas, pababa o sa gilid. Pagkatapos, subukan lang at ulitin ang proseso hanggang ang talsik ay tumama mismo sa tamang bahagi ng windshield. Proseso ay sa ilalim ng 2 minuto at libre lang. At ito ang nakakatuwa, pwedeng isa-isang i-adjust ang bawat nozzle para mas epektibo ang talsik kaysa sa dati. Mas pinapahusay nito ang paglilinis, tipid sa likido at mas malinaw ang paningin sa daan. Mukhang maliit lang ang adjustments na ito pero malaking tulong ito araw-araw at iwas gastos pa. Pangwalo, gamutin ang mababaw na kalawang gamit ang gamit sa bahay. Kung ang sasakyan ay nagkakaroon ng mga tuldok ng kalawang, mukhang simula ito ng magastos na problema. Ang kalawang ay lumalala habang tumatagal. Karamihan ay agad na naiisip ang pagpapaayos sa eksperto o pagbili ng mga espesyal na produkto. Pero may isang simpleng tip na halos walang nakakaisip. Gamitin ang isang matamis at maasim na soft drink gaya ng cola. Magbuhos lamang ng kaunti nito sa kalawang, hayaan itong kumilos ng 10 hanggang 15 minuto at kuskusin gamit ang aluminum foil o brush bago punasan. Madaling natatanggal ang mga kalawang kaya lumilitaw ang mas malinis na metal sa ilalim. May phosphoric acid ang inuming ito na matatagpuan din sa mga mamahaling anti-rust products pero sa mas murang halaga. At narito pa ang mas nakakaintriga. Bukod sa kalawang, nililinis din nito ang mga terminal ng baterya, mga gasgas sa pintura at dumi sa ilalim ng sasakyan. Marami itong gamit mula sa bahay, kaya makakatipid ka sa mga mamahaling produkto. Tip number 7, i-restore ang iyong mga headlight. Kapag ang headlight mo ay mapurol, naninilaw at mukhang luma, hindi lang ito usaping aesthetic. Apektado nito ang iyong kaligtasan sa pagmamaneho sa gabi dahil nababawasan ang liwanag sa kalsada. Mahal ang singil ng mga eksperto para i-restore ang mga ito, pero may isang simpleng epektibong paraan na maaari mong gawin sa bahay. Kailangan mo lang gumamit ng ordinaryong puting toothpaste at kaunting wax para sa kotse. Magpahid ng toothpaste sa basang-basahan at ikuskus ito sa headlight ng pabilog at madiin ng ilang minuto. Ang abrasive nito ang nag-aalis ng oxidized na layer na sanhi ng paninilaw. Banlawan, patuyuin ng mabuti at iwax para masil ang ibabaw. Agad ang resulta. Muling nagiging malinaw at mas makinang ang mga headlight. Ang hindi alam ng marami ay ang oksidasyong ito ay panlabas lamang at hindi nangangahulugan ng panloob na sira. Matatanggal ito sa simpleng pag-polish. At heto ang mahalagang punto, ang wax ay nagbibigay ng proteksyon sa araw, kaya tatagal ng ilang buwan bago muling manilaw ang headlight. Sa madaling salita, hindi lang ito paglilinis kundi proteksyon din sa mas murang halaga kaysa sa profesional. Tip number 6, ibalik ang lambot ng manibela. Kapag malagkit o luma na ang manibela, mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Sa paglipas ng panahon, natutuyo ang material dahil sa init, liwanag at matinding araw-araw na paggamit. Ang karaniwang solusyon ay palitan ang cover o magpalagay ng bagong balot na nangangahulugan ng malaking gastos. Pero may isang simpleng alternatibo lingid sa marami. Pahiran lang ng ordinaryong Vaseline ang manibela, katadman o vinil. Ikalat ito ng paikot at punasan ang sobra ng malinis na microfiber. Agad ang resulta. Lalambot ang material, gaganda ang kapit, at mukhang bago na ulit. Nagmo-moisturize ang Vaseline at ibinabalik ang dating ganda nito.
Matagal maubos ang isang garapon at napakamura pa. Lingid sa kaalaman ng marami, ang sira sa manibela ay bihira namang malala. Kadalasan, panlabas na pagkatuyo lang ito. At ito naman ang mahalaga. Bukod sa pag-restore, pinoprotekta rin ng Vaseline laban sa bitak at pagkaluma ng material. Sa madaling sabi, di lang nilulutas ang isyu, napipigilan din pagbalik nito. Ang simpleng solusyong ito ay bihirang payo ng eksperto. Mas malaki ang kita nila sa buong palit. Tip number 5, protektahan ang loob ng kotse mula sa init ng araw. Ang dashboard ng iyong sasakyan ay laging bilad sa direktang liwanag na nagdudulot sa paglipas ng panahon ng pagkatuyo, pagkupas at mga bitak. Karaniwan lang ang ganitong sira at kapag lumitaw ito, ang karaniwang solusyon ay ang pagpalit nito. Napakamahal na proseso. Ang hindi sinasabi ng marami ay maiwasan ang problemang ito sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Bago iparada sa init ng araw, takpan lang ang dashboard ng tuwalya o microfiber na tela. Ang hakbang na ito ay nagsisilbing harang sa sikat ng araw at binabawasan ang init sa loob ng sasakyan. Pinapababa nito ang temperatura habang pinoprotektahan ang mga materyales mula sa pagkasira. At narito ang pinakamahalagang punto. Hindi lang ang dashboard ang nakikinabang dito. Protektado rin ang manibela, mga upuan at electronics. Sa madaling salita, maiiwasan ang mga problema gamit lang ang gamit sa bahay. Habang maraming motorista ang malaki ang gastos sa kumpuni, sa pag-iingat na ito ay naiiwasan ang mahal na pagpapalit. Pang-apat na tip, alagaan ang mga ceiling gasket para tumagal ang mga ito. Ang mga gasket sa pinto, trunk at bintana ay kadalasang napapansin kapag nasira na ang mga ito. Sa kalaunan, natutuyo, nabibitak at nagpapasok ng ingay, alikabok at tubig. Madalas payo ay pagpalit nito na hindi biro ang gastos, ngunit may mas simple at murang opsyon. Ang pag-spray ng lubricant ay nagpapanumbalik sa mga gasket. Magpahid lang ng manipis sa buong haba nito gamit ang basahan at punasan ng labis. Agad ang resulta. Lumalambot muli ang gasket, bubuti ang ceiling at mababawasan ang ingay. Isang bote lang ay maaaring sapat na sa maraming gamit at napakamura kaysa pagpapalit. Dito nagkakaroon ng malaking kaibahan. Sa regular na paggawa nito, maiiwasan ang matinding pagkasira ng mga rubber gasket. Kaya hindi lang ito pansamantala, kundi isang preventive maintenance na nagpapahaba ng buhay ng mga piyesa. Ang simpleng pag-aalagang ito ay iwas aberya at nakakatipid sa malalaking gastos sa hinaharap. Tip number 3, ang nakatagong mechanical key sa iyong remote. Nakaka-stress makitang ubos na ang baterya ng remote kung kailan kailangan ang sasakyan mismo. Maraming driver ang nagpapanik kapag hindi na nila mabuksan o mapaandar ang kotse at napapaisip na tumawag agad ng assistance. Dahil dito, marami ang napapabayad ng malaking halaga para sa isang simpleng bagay. Alam nyo ba na halos lahat ng modernong remote ay may tago itong mechanical key? Karaniwan, may maliit na pindutan o sliding mechanism para mailabas ito. Sa ganitong paraan, mabubuksan ang pinto ng mano-mano. Kahit naubos na ang baterya, nakakaya pa ring matukoy ng sasakyan ang internal chip ng remote. Ilagay ito sa ibabaw ng start button o sa tapat ng steering column at aandar na ang makina. Ang sistemang pang-emergency na ito ay idinisenyo mismo para sa ganitong sitwasyon. Napakabilis at napakamurang palitan ang baterya ng mag-isa sa loob lamang ng ilang minuto. Nasa manual ang prosesong ito pero bihirang ipaliwanag ng malinaw. Makakatipid ka at hindi magpapanik at titiyakin nito na hindi ka kailanman maiiwang naipit dahil lang sa simpleng dahilan. Tip number 2, ikaw mismo ang mag-access ng diagnostic ng iyong sasakyan. Kapag umilaw ang check engine light, karamihan sa mga driver ay nag-aalala. Ang susunod na hakbang ay kadalasang magpunta sa talyer para ikabit ang diagnostic device at malaman ang sira. Ngunit ang hindi alam ng marami ay kaya rin nilang gawin ito mismo. Bawat modernong sasakyan ay may standard diagnostic port para ma-access ang internal data nito. Sa tulong ng wireless adapter at smartphone app, mababasa ang error codes, masusubaybayan ang mga sensor at malalaman ang eksaktong lagay ng iyong sasakyan. Sinasalin ng app ang mga codes sa simpleng salita para malaman kung dapat ayusin agad ang problema, iwas gastos at maling desisyon. At ito ang malaking benepisyo.
Bukod sa diagnostic functions, kaya rin ng mga app na ito na magbura ng error codes, mag-monitor ng konsumo at maagapan ang mga sira. Sa ganitong paraan, nagiging professional diagnostic tool ang iyong sariling smartphone, kaya hawak mo ang kontrol at siguradong maiiwasan ang mga hindi kailangang gastos sa maintenance. Tip number 1, i-diagnose muna ang ingay ng sinturon bago ito palitan. Kung nakarinig ka na ng sumisipol na tunog mula sa makina kapag nag-start o kapag umaandar ang aircon, malamang na inisip mong luma na ang accessory belt. Ito nga ang pinakakaraniwang diagnosis at maraming technician ang agad na nagre-rekomenda ng pagpapalit na maaaring magastos. Pero hindi alam ng karamihan, sa maraming pagkakataon, hindi naman talaga sira ang problema. Ang ingay na ito ay karaniwang galing sa moisture, dumi o pagdulas dahil sa pagkinis ng goma. Bago magpalit, may simple at murang paraan ng pagsusuri. Habang umaandar, budburan ng kaunting baby powder ang mismong guhit ng sinturon. Dry lubricant ang baby powder, pinupuno ang uka at binabawasan ang friction pampawala ng ingay. Kung agad na mawala ang ingay at hindi na bumalik, ibig sabihin ay maayos pa ang sinturon at hindi pa kailangang palitan. Kung bumalik agad ang ingay, malamang na kailangan ng palitan ito. Ang pagsusuring ito'y nakakatulong sa paglutas ng problema at nagpapakita ng tunay na kondisyon ng piyesa. Imbes na magpalit agad, sinisiguro mong kailangan ang kumpuni kaya makakatipid ka at maiiwasan ang dagdag gastos. Maagang pagpapalit. Alam mo ba? Marami sa mga nakakaalam nito ang nakaranas na ng mga ito, nanunuyong manibela, naninilaw na headlight, bigla ang check engine light ng walang dahilan o maingay na makina tuwing umaga. At sa isang punto, lahat sila ay gumawa ng parehong desisyon. Naghanap sila ng tulong mula sa iba at nagbayad para maresolba ang problema. Hindi dahil sila ay pabaya, hindi dahil marami silang perang pwedeng gastusin, kundi dahil walang sino man ang umupo sa tabi nila para ipaliwanag na may ibang paraan pala. Kapag hindi mo alam ang ibang option, ang mahal na solusyon ang tanging paraan. Iyan ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Hindi ito tungkol sa mga technical na kaalaman, mga kasanayang matagal matutunan o mga kagamitang pang-professional lang. Pinag-uusapan natin ang simpleng impormasyon, direkta at madaling gawin sa bahay ng mag-isa. Mga impormasyong bihirang makarating sa mga taong higit na nangangailangan nito. Isipin ang mga natuklasan mo ngayon at ang tunay na halaga ng bawat isa sa mga solusyong ito. Ang diagnostic adapter na nagbibigay sa iyo ng access sa professional data sa maliit na halaga ay magagamit mo ng paulit-ulit. Ang Vaseline naman na muling nagpapakintab sa manibela, bumubuhay sa kupas na loob at nagpapalinaw sa mga naninilaw na bahagi ay nagkakahalaga lang ng barya at tumatagal ng ilang buwan. Ang baby powder na agad nagpapakita kung dapat bang palitan ang sinturon o kung mawawala ang ingay sa isang simpleng pagsubok ay halos walang halaga. Ang karayom na ginagamit para itama ang direksyon ng mga nozzle ng washer at ayusin ang problema sa loob ng 2 minuto ay halos walang gastos. Ang tuwalya na inilalagay mo sa dashboard bago iparada sa ilalim ng araw para makaiwas sa mga bitak ay siguradong mayroon ka na sa bahay. Ang isopropyl alcohol panglinis ng wiper at pampahaba ng buhay nito para hindi mo na kailangang palitan agad ay nagkakahalaga lang ng barya na mabibili sa mga supermarket. Pampadulas na spray na nagpapalambot sa rubber seal ng pinto para hindi matuyo at pasukin ng tubig. Maliit na halaga lang ang alikabok at ingay kumpara sa pagpapalit ng bago. Ang maasim na inuming tumutunaw ng kalawang ay kasing bisa ng mga mamahaling panlinis sa presyo ng isang lata. Ang sipit na may essential oil ay mas matagal at mas mura kaysa sa mga disposable air freshener. Ang toothpaste na nagpapakintab ng salamin ay kasing halaga lang ng mga barya na hindi mo namamalayang nagagastos mo buwan-buwan. Hindi ito tungkol sa mga produkto mismo. Hindi ito tungkol doon, kundi sa kanilang kinakatawan. Ang distansya ng problema sa solusyon ay mas maliit kaysa sa ating iniisip, lalo na kapag may malabong quotation at hindi tiyak na singil. Narito ang dapat pagtuunan ng pansin. Tuwing may nagpapaayos ng sasakyan sa iba para sa problemang kaya namang gawin mag-isa, 2 bagay ang sabay na nagaganap. Una, halata, sobra ang bayad niya. Ang pangalawa ay di masyadong pansin, pero mas importante, umalis siya nang walang natutunan. Lutas ang problema, nawala ang pera, at sa susunod na mangyari ito, ganito pa rin ang mangyayari.
Magbabayad muli, aalis ng walang alam at uulit lang ang siklo. Lumipas ang mga taon na ang driver ay palaging gumagastos ng higit sa dapat, hindi dahil sa kawalan ng talino, kundi sa impormasyong hindi dumating sa oras. Ngayon, isipin ang kabilang panig. Tuwing nalulutas mo ang problema ng mag-isa kahit maliit, nakakatipid ka at binabasag ang siklong iyon. Binabago mo ang pananaw sa iyong sasakyan, pag-aalaga rito at ang kakayahang harapin ang mga sitwasyong akala mo'y hindi mo kaya. Di mo na tinitingnan ang mga problema at nakakakita ka ng mga solusyon. Hindi ka na nagre-react ng tila dumedepende sa iba at nagsisimulang kumilos ng may tiwala ng taong alam ang ginagawa. Ang pagbabagong ito kalaunan ay mas mahalaga kaysa sa anumang paisa-isang tip. Dahil ang driver na marunong gumamit ng onboard diagnostic tool ay hindi basta-basta natataranta kapag umilaw ang check engine light. Ikakabit niya ang device, babasahin ang code, at aalamin kung emergency ito ng walang bayad. Ang driver na marunong mag-reset ng system ay makakatipid sa mahal na diagnostic kapag naghang o hindi tumutugon ang screen. Inaayos niya ito sa loob ng ilang minuto at agad na magpapatuloy sa kanyang mga gawain. Ang driver na nag-iingat ng mga goma sa pinto ay hindi na magigising sa malamig na umaga na may moisture sa loob at mga pinsalang maiiwasan naman. Ang nagpoprotekta ng dashboard gamit ang simpleng tuwalya ay maiiwasan. Pagdating ng panahon, ang mga bitak na hindi na maaayos at mahal na pagpapagawa. Ang pag-aalaga sa mga headlight ay iwas panganib sa biglaang paglabo ng paningin para maging ligtas ang bawat biyahe mo sa gabi. Ito ay mga maliliit na desisyon, simpleng mga gawain, mga impormasyong tila halata na lang kapag naipaliwanag, ngunit nagdudulot ng malaking kaibahan kapag naipon sa loob ng mga buwan at taon. Isang sasakyang hindi agad naluluma, nananatili ang ganda at halaga at pumapasa sa mga inspeksyon ng ligtas sa mga maiiwasang sira. Bihira itong magdulot ng problema dahil ang mga isyu ay agad na natutukoy habang madali at mura pa itong ayusin. Higit sa lahat, isa kang driver na hindi na umaasa sa iba para unawain ang sariling sasakyan, na hindi na lumalabas ng talyer na nagbayad ng hindi alam kung bakit dahil may sapat ka ng kaalaman para malaman kung alin ang makatuwiran. Minsan, isang detalye na hindi mo pa naisip noon ay sapat na para tuluyang mabago ang paraan ng pag-aalaga mo sa mga mahahalagang bagay na pagmamay-ari mo.